mga kapobre, so for today's video, part 2 na po tayo ng ating pangangahoy. So kung inyong napapansin, ang part 1 natin is matagal-tagal ko na siyang napublish sa ating YouTube channel, mga kapobre si Palainon. So medyo natagalan si Pobreng si Palainon mag-upload nitong part 2 dahil maraming ganap sa buhay, naggala pa si kapobre nyo, and marami ding pinuntahan na event, para namang tong celebrity. Nagpi-feeling lang po. Charot. So, marami din akong inaasikaso, so kaya hindi ko siya agad na publish. So, ayun nga. That time, habang nangunguha kami, marami akong napansin dito sa mga kahoy. Yung iba kasi dito, sayang lang kasi siguro matagal na siyang nalaglag na branches. Ano na siya, kinain na siya ng anay. So, ito talagang mga anay na to, diba? Napaka, talaga. Kung nakaka-relate kayo, pag nasa bahay niyo yung anay, diba? Parang mabubisit talaga kayo, mga kapobre. So, yun. Sayang yung ibang kahoy na ang gaganda pa, yung kabahiro pa ba? Ipil-ipil. So, ang ganda. Kaya lang, parang na siya, medyo matagal na siyang hindi siya nakuha. Dahil nga, sa panahon ngayon, marami na ang gumagamit ng rice cooker. Sa mga technology natin na yung gamit ay electric na lang po. So, may mga electric stove, meron din gumagamit ng gas stove, at saka meron din gumagamit ng uling. So, bibihira na lang din ang stock ngayon ng uling dahil nga, ang pag-uuling ay parang pinagbabawal na din po sa ating kapaligiran dahil nga yung mga kahoy ay nakakatulong po yan sa meron tayong bagyo-bagyo or baha, nag-hold po sila sa lupa at sa tubig. So yun, mga hangahoy tayo, and kasama ko yung mga pamangkin ko at saka yung ate ko. Ang ganda ng lugar, diba guys? So parang talaga siya, ang ganda dito mag-explore. Simula pa nung maliit ako, elementary pa lang, ay dito na kami nangangahoy, nangunguha ng mga kahoy-kahoy. And so far, wala pa naman akong nasalubong na ahas. Baka kung meron kakaripas naman ng takbo, diba? Yan ang ate ko, naka-costume pa talaga yan ha. Naka-aura talaga yan ha. Parang pinaghandaan. Ayun, nakahanap nga siya ng malaking kahoy. And luckily, hindi pa siya kinain ng anay. So, naunahan namin ngayon si anay. Sorry ka na lang, anay, dahil sa amin muna yung kahoy ngayon. Wala ka munang makain ngayon. Pero minsan guys, nakikita ko yung yung anay. Kahit buhay pa yung kahoy, yung tumatay pa yung kahoy. May anay na, kinakain na ng anay. So, ganun nag-level up na yung ng mga anay. So, yan, panoorin niyo mo itong mga batang to. Nanguha ng mga nalaglag niyog. Lahing? Ari ko dilin niya. Siya dilin ni lahing siya. Boko. Ay boko kwan. Ari lahing bro. Lahing na bro. Lahing. Te lahing te. Ako wala mo. Lupin ako, isa ka pa. Chan, dili mo dali kiri. Ala, buang mane. Ate, buang manite. Te, buang. Ano nagbuang? Kaya ang buang wala man ka kino-kino. Ha? Na, wala ka kino-kino. Amo na siya kanang gipulang ilaghan. Ate, buang manite kay wala man ni ka kino-kino. Ate, wala ni ka kino-kino. Oh. Ate, buang ni te. Te, buang ni. Wala ka kino-kino. Ablo, ibog mo. Tao na. Hindi na buang. Oh, sige ba? Kino-kinoa ba? Kay walay utok. Na. Buang. Ari, oh! Ablo ka, be? Oh, amo ni kung di pa Habala. mo. Gaadre, isang saan. Hoy, ako na. Ay, kita ko ba? Ikaw nakakita din ka.
ayun na nga, may nakuha na silang panggata. So, perfect na yun pang ulam. At tamang-tama ay may kahoy na tayong nakuha. So, ayan, may panggatong na tayo pang luto mamaya. Ayan, nakahanap nga pala ako dito ng malaking puno ng kahoy. So, medyo nahirapan si pobreng si Pelay nun dito. Kasi malaki po yung kahoy. And, ayan, todo putol ako dyan. Hinati-hati ko na lang kasi sobrang haba ng kahoy. So, sayang naman kung iiwanan, di ba? Kakainin lang din ng anay. So, dalhin na natin to. Yan, inalisan ko muna siya ng mga sagabal-sagabal sa ano, para pag mamaya, dinala natin. So, straight lang yung pagtali natin. Walang, ano, ayan yung mga bata, oh. Tapos nilang sila yung taga kuha ng mga nalinisan na. And dadalhin na yan dito sa baba. Yan, matapos na tayo mga kapobre, proceed na tayo dun sa pagtatali. O yan, nandito na pala kami sa baba. So, tumila na pala din yung ulan. And salamat naman dahil magtatali na kami ng aming mga nakuhang mga kahoy. So, kailangan muna namin. Bubuhatin muna namin, transfer namin dun sa medyo mataas na lugar. Kasi dito sa mababang lugar, maraming tubig. And medyo maputik din po dito. So, yan, tulong-tulong. So, yung mga bata na yan, hindi ko na sila pinakuha ng kahoy. So, bibigyan na lang, hati-hati na lang kami sa mga kahoy. Yan, laki naman ng mga kahoy na nakuha namin. So, yan, madami po siya. Ayan na po yan lahat. Yan, tingnan niyo yung mga tsura namin, oh. Mukhang gusgusin. Inaantay lang namin yung ate namin kasi nasa taas pa siya. Nangunguha pa. Yan na nga. Itong dalawang to, oh, tingnan nyo to, takot sa ano. Kasi may nadaanan tayong ng kalabaw sa daanan. Yan. Nag-i-enjoy yung mga kalabaw na habang naliligo. Yan, naghahabulan pa. Nakapaan na lang. Dahil nga maputik, pag nagchinelas ka pa, ay naku po. Ano lang yung chinelas. Yan, oh, ang lawak ng lugar. Yan, ang ganda ng lugar dito, guys. Fast forward ko na lang para medyo mabilis. Ayan yung sama-sama na kami. So, medyo madami kasi yung nakuha naming kahoy. Kaya, medyo matagal na naubos. So, doon kami sa may kahoy na malaki. Puno ng kahoy. Doon tayo magtatali ng tamutong pamangkin ko. Murag kiti-kiti man, uy. Kiti-kiti maghakot ng Hala, may umabol yung kalabaw. Parang gusto yatang tumulong. Charot. Nakapamaywang pa. O, diba? Itong dalawang to. Nakakatuwa dahil ma-experience nila yan. First time kasi nila yan. O. Ayan, sama-sama. Ano kayo ngayon? Nakala nyo, ha? O, ayan. Puro putik. Madadaanan. O, di kami katali dyan kaya puro putik yan, eh. So, dito tayo, hindi maputik. Ayan, lalabas na natin yung pantali natin. And kulang po yung pantali natin dito, kaya inutusan itong dalawa na manguha muna sila ng yung ginagamit lang pantali na makuha lang sa paligid-ligid. Or tinatawag na balagon sa amin, sa Bisaya. Ayan. Excited sila ng mga kahoy-kahoy nila, pero mamaya ang bigat niyan. Magrereklamo din yan. Nakapamangkin ko kasi mabigat. Hindi nga pa nila naranasan na magbuhat ng ganyan kabigat ng mga kahoy. Tingnan natin mamaya kung kakayanin nila. Yun mga kapobre, siguro nakaka-relate din kayo sa ginagawa natin ngayon dito sa video dahil alam ko sa mga batang 90s isa din kayo sa mga nakakaranas nito. And yung childhood experience ninyo. Childhood. Ang mga paa. Kawawa. Puro putik. Maluoy na lang ta. Maluoy na lang ta sa tiil. Kaluoy ginoon. Puro mga kuan lunang-lunang. Putik. Parang nakastocking na ng putik.
Oh, yan na. Ang dami namin kahoy. O, yan. Pinakuha ko lang yung kapitbahay namin. Sige, manguha ka lang dyan. Kasi, tamang ate ko. Ang laki ng mga dinala. Ay, may na, ano pa dito sa nahagip pa ng kamera. Itong may cake dito. Tamang-tama, gutom na kami. Ayan, charot lang po. So, nung maliit kami, pag nakakita kami ng ganyan, ng tain ng kalabaw, nasabi namin na cake. Kasi meron kasing tinapay na parang ganun yung pagka-shape, yung violet at saka yung dilaw. Meron din nga ngayon yung berde na din ang kulay, yung pandan flavor. So, parang ganun siya yung naka-shape ng tain ng kalabaw. So, yan, pag nakikita namin yan, tinapay, wow, tinapay, or cake. Yan, ganun ang tawag. Kasi, that time kasi, sa mga panahon pa natin, di pa uso yung cake, diba? Hindi pa tayo nakakatikim ng cake. So, yun, yung tain ng kalabaw na lang yung inano natin na cake. Yan, tali-tali. Medyo matagal tayo dito sa pagtatali kasi kailangan ayusin or pantayin natin yung para hindi sagabal mamaya sa dadaanan natin. Pass forward na lang tayo dito, mga kapobre. At itong pamangkin ko, naglagay na din siya ng kanya. Iwan ko lang kung kakayanin niya yan mamaya pagbubuhat. Ang dami na ng ko, mga kapobre. Mabidyo, mabigat na dito. Iba na yung lakas mo noon kaysa sa lakas mo ngayon. Parang hindi ka na nasasanay ba? Pero kayang-kaya pa rin naman. Kaluyan. Ang kulit nitong pamangkin ko. Paikot-ikot siya. Yung isa naman nakapamaywang pa. Ikot lang siya ng ikot. Napaayos na yung para sa kanya na katali. Magisi pa na. Ayan. Tumingin na lang talaga silang dalawa. Kami na yung nagtali ng mama niya. Nagtali ng mga dadalhin dahil hindi sila marunong. Hindi mag-ayos. Ang alam niya lang dito. Naghanap na naman ng pagkain. Yung baon nila. Ay nako, talaga itong mga batang to kumain pa. Yung baon na saging. Ang mga unggoy. Laway na lang tayo ng mga bata. Gigutom na sila. Yun na nga, natali na nga yung para sa akin na dadalhin and tinatali ko na rin yung para sa pamangkin ko. Yan yung ating nagtatali na rin. So, itong sa kapitbahay namin, ready na din yung sa kanya yata. Binigyan niya pa yung isa. Exchange pala sila. May naisip siya na paraan siguro. Anong kayang gagawin niya dito? Bakit kaya yung parang medyo may hawakan yung pinagpalit niya doon, nakatali? May naisip pala dito yung batang to, mga kapobre, kaya pinalit niya yung ganun na kasi gagawin niyang parang shoulder bag or hawakan lang na ganun. So, ayan. Nagtali-tali na din na ito. Tinatali na namin yung mga kanya-kanya naming mga kahoy-kahoy. Yan ang pamangkin ko, sinubukan niya yung sa kanya. Siyempre yung sa akin, tatali na rin natin para isang anuhan na lang. Hindi siya maglalaglag kasi pag hindi natin tinali yan, baka mamaya maglaglagan yan. So, mas mahirap. Pasan nun. Ganun. So, ganun. Tawang-tawa naman itong pamangkin ko. Ay, ba dito? Tawang-tawa. Naghanap na naman ng pagkain, day. Akala ko naghanap na ng pagkain. Akala ko butong ka na naman. Yan, paninguha ganyan yung mga kapitbahay namin. Ate ko, okay na sa kanya. Ninguha yun yung mga bata. Okay, wala sila inahan diri. Wawa naman. Yan, kaya niyo yan, guys. Kaya niyo yan. Ako pala yung kailangan ng tulong. Diba, makakapobre, si pobreng si Palainon, hindi kaya magtali ng dahil ang lalaki ng kahoy na dala. Yung pamangkin ko, yung dinala niya dun sa likod? Busy din siya. Ano ba yung ginagawa nitong... Dinalangan niya lahat ng tsinelas namin. Paano kaya maglakad kami mamaya? Ang sakit sa kalsada. Nandiyan sa kanya lahat ng tsinelas. Huwag ko lang kung di ba yan maglaglagan mamaya lahat. Tinusok na niya lahat dyan sa kahoy niya. Ayan, tapos na nga tayo. Kinuha na namin yung tsinelas namin dyan. Baka mamaya malaya na yung nauna pa siya. Tapos wala kaming tsinelas. Pag nasa kalsada na tayo. So, yan lang ang aking ibahagi sa inyo ngayon. Thank you for watching, mga kapobre si Palainon. And don't forget to subscribe.